Tito Soto, Ping Lacson, kabado na sa mangyayaring impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw to mismo, malalaman natin at malalaman nyo rito sa video na to kung tuluyan bang may impeach si VP Sara sa Congress at maiaakyat na ba to doon sa Senado. So yon, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So grabe, no, matinding-matindi itong pag-uusapan natin kasi talagang alam naman ho natin na nakatutok ang sambayan ng Pilipino sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At eto nga, etong si Soto at Lacson ay nangangamba na or nagdadasal na na sana ay maituloy na talaga yung impeachment kay VP Sara. At eto nga, no, may babasahin ho tayo, no? May babasahin ho tayo na sinabi ni Tito Soto mapatungkol sa impeachment. Sabi niya rito, kudita sa Senado. Kudita sa Senado pinagpapasa Diyos na lang umano ni Soto. Wow, alam mo pa pala yun? Alam mo pala, kilala mo pala siya? Anak ng timang, pati ba naman dyan sa kakalokohan mo, idadamay mo yung Diyos? Naglabas ng pahayag si Senate President Tito Soto kaugnay ng mga mga bali-balitang umano'y may planong kudita upang patalsikin siya bilang leader ng Senado sa gitna ng umiinit na usapan sa posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Soto na ipinauubaya na lamang niya sa Diyos ang usapin habang nananatili umano siyang kumpiyansa sa ginagawa niya ang kanyang tungkulin ayon sa konstitusyon. Wow, alam mo yung ayon sa konstitusyon pero hindi mo nare-respeto yung desisyon ng Supreme Court sa impeachment. Ang galing mo din no? Gaya ng dati, naglilingkod ako ayon sa kagustuhan ng aking mga kapwa senador. Itinataguyod at sinusunod ko ang konstitusyon, ipinapaubaya ko ng lahat sa plano ng Diyos. Nagtitiwala ako sa Kanya, sabi ni Tito Soto. Aba, Tito Soto ha, umaano ka ha, tawag dito ha, umaano ka dito sa may pa Diyos kapag nalalaman ha. Iba rin ha. Iba talaga din tong si tong Soto tsaka si Lacson. Talagang may iba yung buga Iba yung buga nitong mga to no. Samantalang mapunta naman tayo kay Senator Ping Lacson mapatungkol nga dito nga sa kanilang awayan or bangayan ni Senator Marcoleta at nitong ni Senator Ping Lacson. At ito may banat na naman si Attorney Rowena Guanzon kay Ping Lacson. Sabi niya, wala ka namang period kasi menopausal ka. Menopausal stage na tayo. Guanzon nag-react sa viral na macho statement ni Lacson sa ginunita ni Marcoleta. Nagbigay reaction si former COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa viral na palitan nina Senador Rodante Marcoleta at Senador Ping Lacson kaugnay ng usapang macho at period na umuugong sa social media nitong weekend. Sabi ni Ping Lacson, macho ako, lalaking lalaki ako, period. Ani ni Lacson sa isang naunang panayam noong Enero 2026. Binalikan nito ni Senator Marcoleta sa huling broadcast na sa saganang mamamayan sa Net25 habang tinatalakay niya ang kontrobersya sa flood control investigation at ang umano'y partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon ay nagbigay ng pabirong banat kay Lacson, si Marcoleta, na hindi ba niya alam na babae lang ang may period. Sa kanyang Facebook post, hindi napigilang magbigay ng paboritong komento maging si Guanzon sa tinuran noon ni Lacson. Ang sabi ni Lacson, ang pagsasabi ng macho ako at lalaki ako ay di na dapat sinasabi. Nakikita naman yan ng ibang tao. Uy, tama yun ha.
Grabe, no? Ewan ko ba dito kay, kay Senator Ping Lacson, no? Ay, bakla ba talaga yung Senator Ping Lacson? Eh, kung bakla ka naman, Senator Ping Lacson, ano lang yan, okay lang yan, no? Walang problema dyan. Tanggap, halos natatanggap na rin ng mga Pilipino yung mga kababayan nating bakla. Pero may baklang gooding at may baklang bading, no? Mga badding 'yan, no? So ibig sabihin bad sila. May mga gooding. Eh hindi ko lang alam kung saan ka doon. Kasi tsaka hindi ka naman nag-iisa, Senator Ping Lacson. Andiyan naman si Ortegi. Si Congressman Ortegi nakasama ni Percy Paloma at ni Shell Jokno ng mga juding, kaso nga lang doon sa camera yon, no? Kilala mo si Ortegi, yung balbasarado na malaking tao, yon. O bali-balita, ano rin daw yon, fly away din daw ang buhok nun. So hindi ka nag-iisa, Senator Ping Lacson, na tama naman yung sinasabi ni Marcoleta at Guanzon na ang babae lang ang may period. Wala tayong period. Tsaka ito sa totoo lang, hindi mo dapat ipamukha sa amin na lalaki at macho ka. Alam na namin yun, alam na namin kung lalaki ka talaga o hindi. Lalo ako, lalo si Sir Jack sa Banateros, alam niya sa isang tingin kung ikaw ay bakla o hindi. Ako sa tingin ko naman kay Senator Ping Lacson, medyo sablay. Unang-una, bakit sablay? Takot si Senator Ping Lacson kay Romualdez at kay Marcos Jr. So, kapag takot ka sa isang lalaki, ibig sabihin, bakla ka. 'Di ba? So, ibig sabihin, bakla nga talaga siguro etong si Senator Ping Lacson dahil takot siya kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez na hindi niya nga mapag-usapan yung about sa 18 Marines. Hindi niya maimbita ang 18 Marines, hindi niya maimbita si Gutesa, at etong impeachment, hindi niya malabanan. Hindi naman tanga si Soto at si Lacson na para hindi nila alam na yung about sa impeachment ay hindi na dapat yung pinag-aaksayan ng panahon. Sadyang yan, dapat ay masasabi nating wala na yan, hindi na dapat yan pinapansin. Yun nga lang, dahil takot si Soto at si Lacson kay Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos, at kay Marcos Jr. at syempre sa kanilang Monica Iha na si Sandro Marcos, kaya hindi nila magawa-gawa ito. Kaya may tuturing natin na mga bakla sila. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, eto po, panoorin ho natin ang malupit na diskusyonan. May impeach ba sa pangilang pagkakataon na ba to? Pangilan na nga pangalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte sa Kamara. So eto po, para live po hindi po ito kahapon or kanina lang ginawa. So ngayon po natin mapapanood. So ito po ang video. Hi sir, that big question that's hanging over everything right now is actually, I don't even know if you think this should be a point of debate pa, but you know what happened last year, di ba, sa Senado? Inakyat yung articles of impeachment sa Senado, nag-bounce back sa Kongreso. Yeah. So the question now is, yes sir, but the question now is, I suppose, what would stop that from happening all over again? I know we've heard Tito Soto talk about it already, na gusto niyang the next day siya. Hindi agad. But you know how things are, leaderships can change. Yeah, pero yes sir. Well, I don't know kung bakit wala namang talagang choice yung individual senators not to accept, diba? Parang it's the Senate that shall convene as an impeachment court. I think it's not even a choice whether they want to accept or not to reject the transmittal of the impeachment complaint, kasi sinabi naman, very clear naman na the exclusive power to initiate impeachment process is with the House of Representatives and the exclusive power to try and decide in the Senate. Ngayon, kung ayaw nung iba ng impeachment process, doon na lang nila i-translate yung boto nila into a no vote, not to convict. Pero to make use of their individual decision as a way to probably put the question whether the Senate needs to or not, or has a choice to convert it into an impeachment court, is, to me, it's already a far-fetched idea. Kasi unang-una, kailangan talaga nilang ang sabi nga ng Constitution, forthwith Yes, sir. dapat agaran diba? So, saan doon sa sinabi sa Constitution that gives power to individual senators to put this into a subjective, so to put the acceptance of the complaint
into a subjective discussion, whether gusto nila o hindi. Ang narinig ko nga, kung hindi daw mananalo yung yes, yung boto to accept, baka hindi daw sila mag-convene. That is a very dangerous way of thinking para sa akin. Kasi mawawala yung pinaka-purpose at saka pinaka-objective kung bakit meron pa impeachment process na nilagay dyan ng mga framers ng Constitution. How can we hold these impeachable officers accountable if ganun pala yung magiging sitwasyon na meron silang choice whether to accept or not to accept? Yes, Sa palagay ko, that's already a dangerous route, no? It's a Yes, sir. dangerous thing to, Yes, to sir. even Well- contemplate on. Well, certainly, sir, we're not we are not lawyers here, pero even we were surprised last year, I suppose, when something that was never in the books or on the table or in the statute, the books of the statutes or the Constitution, bigla merong remand. And you know what happened there? Actually, and basically, yun ang isang malaking question, malaking naging issue din, di ba? Kasi nga nagkaroon ng back and forth kaya nagkaroon din ng back and forth na kalakayan, and it exposes many things, no? Even the legal community have so many interpretation kung mayroon bang ganun na way. Pero it's not either the case kasi ang Supreme Court meron na silang resolution din when it comes to the impeachment of last year. So ang sa atin lang ay looking forward, sa palagay ko ngayon wala na atang dapat na pagdiskusyonan pag yung transmittal ng impeachment complaint ay nasa Senado na. Kung paano po... Para sa akin that, not just a member of the House but as a ordinary citizen. Nakita na nga natin sa survey, mataas na yung survey na gustong malaman at gustong ng taong bayan kung ano ba talaga yung mga ebidensya na pwedeng mapag-usapan sa korte. In fact, tumataas na yung survey yung mga sa ating mga kababayan supporting ng impeachment. Ibig sabihin, gusto nila na mapag-usapan ito sa proper venue, which is the trial of the Senate. Good evening, Kong. Si Chicky Verhel po ito. Paano po, Kong, kung ano po dapat ang gagawin ng mga mababatas na gustong sumunod dun sa nakasaad po sa konstitusyon na forthwith, kailangan mag-convene agad, kailangan magkaroon ng trial after, kung sakaling magbobotohan pa sila kung magko-convene ba o hindi? No, I mean, that's, kasi sinabi naman din doon sa ruling Supreme Court, yung forthwith, na definition nila sa forthwith is hindi naman right away. This is this is what surprises me also because the Supreme Court came out with the definition, yung forthwith, no? But it's not so supposedly it's not an unreasonable, it should not be unreasonable delay. Then, so hindi natin alam kung anong unreasonable delay from that of the, not necessarily na the immediate. So, titingnan natin kung anong magiging pasya ng Senado dyan because to me, that would also be a subject for, kung hindi nila i-subject nila to vote, then probably there will be concerned citizens that might also go to the court and really file some unnecessary petition para mabaklaro at maanuhan ng Senado, masabihan ng Senado talaga na kailangan talaga na hindi dapat masubmit. Kung ako tatanungin mo, it should not be put into a vote. It should not be put into the choice or the discretion of the individual senators whether or not to convert the Senate into an impeachment court once they have already received the transmittal of the complaint, articles of impeachment. Kung maiba lang po ako, no, itong pag-alis ng mga members po ng Lakas CMD po, no, kasi from around 110, tama po ba, ay naging 70 na lang po ang mga miyembro. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Meron ba silang mga dahilan na ibinigay? Kasi alam ko ay nagpaalam pa muna sila bago po nag-transfer or nag-jump ship po. Individual, naman talaga, may mga individual, mga political dynamics na nakikita na tayo. At saka, it's an individual choice of every members kung saan nila, para sa kanila, ay saan sila lulugar in terms of their political affiliation. What is important is, itong pinag-uusapan natin na impeachment na to, buo yung suporta ng Lakas CMD, buo yung suporta ng Lakas CMD sa mga priority legislation ng ating administration, especially yung mga declare na LEDAT, priority. So sa atin naman, yung mga ganitong klaseng paglilipat ay hindi naman ito nangyari ngayon lang, di ba? Nangyari naman talaga ito kasi we are a multi-party system at hindi sa palagay ko, wala namang penalty kung sino yung naglilipat-lipatan sa mga partido. Kaya nga sa amin sa BARM, what we did in the BARM parliament is that we specifically mentioned there in the local government code na pag ikaw lumipat ng partido, you have to have 1 year bar na hindi ka, one term, na hindi ka po pwedeng tumakbo in order to discourage yung sinasabi nating lipatan ng partido. But in the national scene, wala naman tayong ganung batas. So, it will not prevent anybody from moving from one party to another. At saka, ito yung nakikita natin na trend, no? Every time na nagkakaroon ng mga midterm elections, malapit na yung mga presidential elections, so nagkakaroon ng realignments. Okay.
parang connected yung tanong ko dun sa tanong ni Chiki Kong Adjong, ano, tungkol dun sa, alam natin na sa Lunes pa naman talaga tatalakayin to, sa plenaryo, sa hapon, I believe, ano, alas 3 ng hapon. Pero syempre ngayon tayo na papasok sa weekend, ano, mga 2-3 days before tayo magkita-kita ulit sa magbabang kapulungan for that actual vote, ano. Tingin niyo ba magiging busy itong weekend na to para sa mga kongresista, para pag-usapan yung pwedeng mga scenario this coming Monday? Alam ko may substantial number of ano na eh. Okay. Na-secure na, so na-secure na yung votes, no? May substantial number to back up not only yung mga it's far beyond I think it's more bigger than 180 as we initially anticipated. So ako tinitingnan ko one day lang itong one day lang ang bubuhulin nating araw para doon sa botohan at saka yung discussion kasi ilan lang naman palagay ko ilang lang naman na magtatanong dyan eh. Magtatanong naman dyan sa interpellation ay yung mga known na mga allies Yes. ng nila ilan lang naman sila allies ni Vice President at naturally pagbibigyan sila. Saka may maximum naman din yung time kung paano sila or bibigyan sila ng time kung paano nila ilalapag yung kanilang mga tanong which is kung di ako nagkakamali 30 minutes lang, no? Allotted time for each individual members who will be interpolating the sponsor of committee report. So para sa akin, ilan lang sila. So baka isang araw matatapos na yan. Ma-approve na yung committee, yung resolution with the attachment yung reconciled na sa balya at saka yung isang complaint para ma-transmit na ito sa Senado forthwith. In fact, sir, some would even say nga that it's already a foregone conclusion because, realistically, kasi dun sa Justice Committee pa lang, 55 na, and you're only trying to hit at a minimum 106. So, kailangan ng 51 votes. Yeah. So, sabi ko, sa last na bilangan, I think last 2 days ago, nag-hit na siya ng mga 180, so 180 plus. So ngayon, umabot na siya ng 200. Hindi ko lang alam kung ano yung plus na 200, pero umabot na siya sa 200. So looking at probably on Monday, we're looking at between 230 to 240 or 50 na votes. So more or less, yun ang lalabas. Sir, if I may, kasi we have also seen the numbers, the survey numbers of actually I think almost all the survey firms. The Vice President's approval numbers are really up in Mindanao, more than in any of the other island groups. Yes. I'm wondering if if the congressmen from Mindanao are feeling any pressure from the constituencies, given the fact na the bulk talaga of the support going to VP Sara is coming from Mindanao. Well, I would not deny. Talagang malakas yung pressure kasi syempre Mindanao kasi known to be a solid base, di ba? Ng mga Duterte. So, nagmamatter talaga ito sa mga individual representatives coming from Mindanao. Meron akong mga kilala, mga ilan nilang din na talagang nagkakaroon sila ng kumbaga win-win nila, no? Between yung ebidensya na nakita nila versus that of the pressure from the ground, from the district. So, titingnan natin kasi ang Mindanao vote, hindi mo talaga yan masusolid na yes vote. So, given naman talaga yan. Meron talagang section, may portion talaga from Mindanao votes from, Solar from Mindanao na they will probably not really vote no, but they would probably abstain. Tinitingnan din natin ito. May possibility talaga na may mag-abstain. May possibility din na may mag-no because of this. Yung pressure kasi they feel the backlash, no? Considering that, 2000 all politicians, all public elected officers now are trying to prepare for 2028 election. So, talagang nagmamatter yun. And I would not deny that. Pero meron naman din talaga in Mindanao na buboto rin ng yes to support the impeachment. Okay, habol ko na before. Alam mo, nasa dinner si Congressman Inistorbo. Sorry. Habol ako, Kog, lang isa. Okay lang yun kasi tusuki ko si Sir Ed eh. Yeah, tama. Kong, yung na-deny naman na to ni Congressman Puno, pero talaga ba na may kumakalat na moves to change leadership sa HOR, lalo na sa panahon na busy nga kayo dyan sa impeachment, meron pang change of leadership na pinag-uusapan? Alam mo, yung mga ganyang balita, kami unang nakakarinig. Lumalabas lang muna yan sa labas. Okay. Tapos, tsaka umabot sa amin. Tapos kami, ako nagugulat ako, pati partido namin nagugulat. Wala talaga kami pinagpag-uusapan na the change of leadership. Kasi lahat naman ata kami alam na this would be counterproductive to what we have already, at least achieved, no? As far as, yung pag-approve ng mga lahat priorities, pati na rin itong, I think this is not a good sign. Kung talagang totoo yan, it's not a good sign. Planong na pinag-uusapan natin itong paano na tayo maka-approve ng batas
na that would translate into a sustainable policy. Ito yung response ng EO 110. Di ba? Itong nangyayaring energy crisis natin. Pangalawa, ito na rin pinag-usapan natin yung impeachment. I think all individual members ng House would know na this is a counterproductive itong ganitong mga klaseng usapan. That's why nasusurprise kami dahil sa labas nanggagaling yung balita. At pag kami tinatanong, nagugulat lang kami. Pero just to give you a straight answer, wala pong pag-uusap, wala pong move, wala pong indication na meron pong change of leadership sa House of Representatives. Stable po ang kamarabing representante sa ngayon. Okay. Okay. Maraming salamat, Congressman Zia Alonto Adyong. Sir, ano po, nabala namin kayo. Thank you very much for joining us tonight. Thank you for the call. Maraming salamat din po, Sir Ed, Sir Virgil and Chiquita. Maraming salamat. Alam nyo, ang diferensya sa diktador at sa isang demokratikong lipunan is yung freedom of expression. Our freedom to speak. Pero nakita nyo po, yung mga nangyayari sa ngayon, sunod-sunod ang kaso na ginagawa nila. At ito po ay hindi aksidente. Ito ay ipinlano magmula pa noong 2023. Noong ipinong nila ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Dahil importante sa kanila na mawala si Pangulo Duterte sa Pilipinas, ilabas sa ating bansa. Nang sa ganun, manahimik ang mga lumalaban para sa ating bansa, ang mga lumalaban kay VP Inday Sara Duterte. Matapos ang isang taon, ano po ang ginawa nila? Nag-file ng impeachment case kay VP Inday Sara Duterte. Pera, sunod-sunod pinamimigay sa Kongreso. In-impeach si VP Inday Sara. At mula po noon hanggang sa ngayon, sunod-sunod ang kaso. Ako po, sinabi ko kay Mayor Baste noong nakarang linggo, baka hindi po ako makapunta ng Cebu dahil merong isang okasyon ang aking bunsong anak. Pero nag-usap po kami. Noong anak ko, umiiyak pa po kagabi. At nung aking asawa, ang sabi ko sa kanila, pag hindi ako nagpakita sa Cebu, baka akala nila natakot nila tayo. Baka akala nila mananahimik tayo. Baka akala nila hindi tayo lalaban. Paano po ba nagsimula itong aking pakikislahok at pakikilaban at pagsama sa Age Coalition? Noong pong 2025, lumapit ang isang kaibigan ko mula sa pamantasan ng Pilipinas. Ang sabi niya, Mike, kausapin mo itong isang sundalo. Sabi ko, ano ba yan? Ito yung magsasabi sa iyo kung ano yung nagiging delivery ng pera. Si Sergeant Orly Gotesa. Nag-usap po kami. Anong sabi ni Sergeant Orly? Sir, mali-maleta po ang dinideliver namin sa Aguado, sa Malacanang, sa Forbes Park, sa McKinley, nagdi-deliver kami. Ang sabi pa niya sa akin, magugulat ka sir, isang beses nakapag-deliver kami, 46 na maleta. Magkano naman, sabi ko, Sergeant Orly, 48 million. Ang isang delivery, 2.3 billion pesos. Dinala daw nila sa bahay ni Saldi, inakyat doon sa Horizon, 46. Pagkatapos ibinaba ulit, yung 11 na iwan sa bahay ni Saldi ko. Hindi ko talaga maintindihan. Ang sabi ko, Sarge, bakit kailangan nyo pang iakyat yung maleta at pagkatapos ibababa ninyo? Matapos po, ilang araw, kausap ko ang abogado ni Saldi ko. Ang sabi ko sa abogado ni Saldi ko, maganda magsalita na kayo ngayon. Sabihin nyo ang katotohanan kung saan napupunta ang pera. Kesa abutan kayo ng panahon ng paglilitis na hindi kayo nagsabi ng katotohanan, kayo mismo madadamay sa kaso. Kayo makukulong. Lahat ng pera ni Saldi ko madadamay. Nagulat po ako. Isang linggo lang, nagsalita si Saldi ko. Bago po yun, may tumawag sa akin. Ang sabi sa akin, mula sa palasyo, Mike, ano ba itong kay Saldi ko? Sabi ko, hindi ko alam eh. Nagsalita siya, nagdi-deliver siya ng pera. Doon sa bahay ni Martin Romualdez. Ang tanong nila, may narinig ka bang sinabing delivery kay Bongbong Marcos? Sabi ko, wala akong narinig. At yun naman din ang kanyang affidavit. Sa Aguado at sa McKinley. Matapos ang isang linggo, nagsalita si Saldi ko. 100 bilyon allocation, insertion ni Bongbong Marcos. Ang ibinigay niyang pera,
25 billion pesos. Anong sabi ni Harold Crispiso? Sigurado ako, lahat na tayo magkakakaso. Mabuti pa, si Bebot, Bello, at saka si Alcusi, pwede na to sa probation, 70 years old ka. At ito naman si Bebot Alvarez, hindi ito magkakakaso ng sedition, inciting to seduction. Pero yun yung mga kasama, isang linggo, nagsalita si Saldico. Kaya po ako tumayo sa EDSA. Ang sinabi ko, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi ko sa kanya, Bongbong Marcos, ikaw ang maya, ikaw ang dapat na ikulong. Pagkatapos po nun, sunod-sunod na yung aking problema. Ayoko makialam sa politika talaga. Pinapatakbo ako sa isang congressional district. Sabi ko, ayoko muna. Dahil matagal akong nawala doon sa negosyo. Pagkatapos ako, kinausap ulit ako ni Senator Dante Marcoleta. Sabi ko, boss, ayoko na muna makialam. Pero nung nakausap ako ni Gutesa, sinabi niya yung pera. Nagsalita si Saldico. Pagkatapos po noon, narinig ko yung 18 Marines. Nakausap ko po yung mga sundalo. Alam nyo, ang delivery sa isang linggo, 3 beses. Tinanong ko sila, gaano ang pinakamaliit na delivery? 500 million pesos. Gaano ang pinakamalaking delivery? 4 to 5 billion pesos. Ikot-ikot. Noong nagkwatong hearing, nagbibigay sila ng pera. Noong impeachment ni BP Inday, nagbibigay sila ng pera. At ang nakakalungkot, yung ICC, yung palang ginawa kay Duterte, simula pa lang, ay talagang sinetap na nila. Inayos na nila. Ang mga witness, dinadala sa bahay ni Saldico, sa Raffles, Makati. Dinadala sa hotel niya, sa Maidas. Hindi umalis ang mga inspektor ng ICC. Dinadala ni Senator Trillanes ang mga witness mismo para ibuo ang kaso kay Pangulong Duterte. Pati ho yung pera, narinig nyo naman yung mga sundalo. Ilang beses nagdi-deliver ng pera. Sumusundo, kotse ginagamit. Kaya ho nakita nila, ito ang gagawin namin kay Pangulong Duterte. At matapos dyan, i-impeach namin si Inday Sara Duterte. Para sa 2028, kami pa rin at wala kaming Duterte mga kalaban. Tama? Ngayon mga kasama, lahat may kaso na. Si Kiko, ilang beses na ho to. Kakabalik pa lang ito, baka matanggal ulit. Si Harold, ilan na rin po yung kaso. Ewan ko lang sila kung Duterte kung meron na. Pero lahat na nagsasalita, lahat na lumalaban, kinakasuhan nila. Di ba ganyan din po ang Marcelo? Walang deklarasyon, pero ang NBI, ang mga pulis, ang BIR, ang lahat ng ahensya ng gobyerno, kasama ang COMELEC, kinakasuhan lahat ng kanilang kalaban. Yan ang Marcelo ni Bongbong Marcos. Ang media, hindi nga sinara, pero limpak-limpak ang salapi na ginagamit nila. Ang SMNI, sinara, tinatakot nila para kung ano ang balita nila, yun lang ang lalabas. Yan ang Marcelo ni Bongbong Marcos. Nakita ko si Junabines. Minsan kami nag-rally dito, nung ASEAN. Tapos na yung rally. Kasama namin sila dito. Saan pa yung Israel? Ayan, si Jimboy. Nagkakapi na lang kami doon sa bahay doon sa lugar ni Winley. Nilusog kami ng mga pulis. Tapos na yung rally. Tumayo ako, sabi ko sa mga pulis, bakit to? Anong problema? Colonel. Pati sa mga titang ina, Happy Mother's Day. Tanang ng mga bayot nga gananay, Happy Mother's Day. Ang mga walay anak nga nag-adapt na mga iro, Happy Mother's Day. Sa mga igsoon na ko nga mga Muslim, Assalamualaikum. Ang sinasabi ng Quran, heaven lies at the feet of your mother, not your father. So, today is a very special day na timing po nga naadiri ang Rage Coalition sa Bacolod. Kung isa-isahin ko dito ang mga kaibigan ko, ay, Bacolod naman, Cebu! Kung sa manikaibigan, mga Bacolod. Isa-isahon ko ako mga amigo dire, mahuman nilang tag sa kauras, wa pata, maka-speech.
Pero unaw na lang nako, kinsa may pinakagwapo diri, si Bebot Elogod. Ano daw? Bot, ni ko na ako ni si Bebot, 1970s karali pa mi. Mao ni akong rally buddy. Tanan patay na, siya na lang nabuhi. So sentimental kaning Cebu sa pag-adto na ako diri, Bot. Kahit mo mas sugod pag yun, kaning Cebu, posisyon mag yun ni Marcos. Di ba? Nya ako, 12 years old pag yun ko, anti-Marcos na yun ko. Wag yun ko, nag-ilis anak. Kaya ingnan tanan mong tanan, kamo mga bugo yun mo, ayaw mong pagbuto ni BBM kay adik lagi yun. Nabudol lagi mo. Saka ang kamay kung sino ang nabudol. Kamay! Iwagay-waya mga nabudol. Oh, tumayo ang nabudol. At maghawak ko ang hawak ko. Grabe nangyari sa atin. Saka ang grabe kayo sa Pilipinas, grabe. Unemployment, up. Underemployment, 6 something percent. Underemployment, unemployment, 2.4%. Total of 8.9% ang walay mga trabaho o dili angay nga trabaho sa ilaha. Yan ang tunay na disaster na man-made ni BBM gang sa ato. Nagikawatan na ta, wa paging trabaho mga tao, gutom ang Pilipino, taas ang crime rate, foreign direct investments down by 50%, dollar 61%. Unsa man ni kanusa pa man siya kuhaon ni Lord? Years old pa ko, ang yung kuyawan na niya. 1988, nag-mayor kami ni Digong. 1986, i-appoint ko Mayor ni Cory sa Cadiz, si Mayor Digong Duterte, Vice Mayor sa Davao niya. Nagkita mi uli in 1988 after we won the election and I was Vice President of the League of Cities of the Philippines. I first met Rodrigo Duterte when I visited Davao because yung mga taga-Manila na mga presidente, mga officers ng League of Cities, ayaw pumunta sa Davao kaya nahadlok sila. Ngano nahadlok man mo sa NPA, andyan man si Digong Duterte. That's how I met him. And the second time I met him again on paper was a disqualification case. George, kaya kaning bright kind din nyo ba? Nag-file ng certificate of candidacy for mayor of Pasay. Pastilan, gigunita ng tali nyo, gibung-bung, rest his soul. Namatay na biyas din nyo, eh. Sorry kayo dong. So the question was whether or not Digong Duterte should be disqualified for substituting as mayor or substituting as president. And the case was ruffled to me. Alam nyo ako, ito talaga ang palad ko eh. Wala akong nakukuha ang kaso na madali. Lahat ng kaso nakukuha ko, mahirap. As you all know, I am good friends with Senate President Franklin Drilon from Iloilo. Everybody thought I would disqualify Digong. But true to my principles of law, democracy must allow the will of the people to prevail by giving them a choice of presidential candidates. And I called my division commissioners and I said, this is my decision and this is my reason and what do you think? Sabi nila sa akin, ma'am, sama kami sa iyo dyan. We agree. We agree that there is a lacuna legis. Yung mga abogado, bibigyan kayo ng mga Latin words para makasingil sa inyo ng malaki. Lacuna legis, there is a gap in the law. And the gap in the law, I will interpret in favor of democracy and the people. Therefore, give them Rodrigo Duterte and let him lose to the unsuspecting public. Bigla na ko ang humor. Ayoko na mag-English. But, as I said to him, when he was mayor and I visited him, I said, you are destined to be, I said, this man is destined to be a national leader someday. And I was not wrong. At sinabi nila, DDS ako. Hindi ako DDS o hindi man ako nabudol. Kayo yun. Dilawan ako ba? Appointed by President Cory Aquino. Fighting Marcos since I was 12. My whole family. Tinaya namin yung mga lupa namin at lahat. The first thing that Marcos did was confiscate our electric plant. Pastilan niya. Yawa kayo. And of course, control to monopolize the sugar industry. That is why Negros Occidental will never let a Marcos win in our province. And now, that's why I'm telling you all this background, just to show you that this is really a coalition. Rage is a coalition because I am not a DDS. I am not from Davao. I
I was commissioner when he ran for president. So you people who are asking, hindi naman yan siya nag-support kay Digong nung sa una pa, sa buguan ni Muoy. Commissioner lagi ko sa committee. Ano bang bastante na ako si tatay pa, bastante na nga wala akong siya disqualified. Bastante. Oh. Oh, yung mga mistiso dyan, pa-explain mo dyan kayo, George Arnaiz, kung ano ang bastante. My friends, Bisaya kay kung dako. Although Ilongga ko, I was born in Cadiz City, my grandfather was mayor during the Commonwealth, and third generation na kami ng mga Osmeña magkaibigan. Dahil dyan, kami ni Tommy, dungan po pinag-mayor, amigo kami kaayo, karon, 5 na lang yung buhi, ipriso pa nila sa Digong. Wala ko'y bistahan sa Cebu, si Tommy na lang yun. Unya, fight lang gihapon mi ni Marcos. And that is what we have in common. But I have to tell you here, this is my first time in Cebu to declare that I am a part of your Rage Coalition because I am going to campaign as I support now VP Sara Duterte for President for 2028. Ang mga Bisaya, number 1 voting population ng Cebu, you have to deliver the votes. You have to have a turnout of 98% because kamo, sige na mo. Ano gani Henry ang ano gani? Tikal bala tikal? Ha? Hinambog! Oh. Hinambog na mo nga, Cebu ka na Duterte pa rin. Nga din naman magboto. Ang inyong mga amigo, mga sa bukid, wala man ninyo giristro. Ako, commissioner ako, bibilang ako ng boto. Ayoko ng promise na hindi nyo naman pala ma-deliver. Kaya kailangan ngayon, dito sa Rage Coalition, pag-uwi natin, we have to connect with our communities para, by our example, ma-convince natin sila mag-Sara Duterte all the way. Kaya karon, payon tag inyo kung i-adapt niya Cebu sa Leyte. Leyte, asa mo Leyte? O, tanawa, gamay na kayo kay Tambaluslos taga Leyte man. Gamay na kayo na taga Leyte. Sabi nila, ma'am, mag-video ka ma'am kay kung dito sa Leyte, pakita ko ano sasabihin ko sa'yo. Magsiya ma'am, ikulong si Martin. Ang taga Bohol, attorney, salamat kayo sa imo ha. Ang mga taga Iloilo na raise your hand. Yan. Diyan, gamay na sila pero daghang mga sukal dito. Gamay na sila pero we will have a caravan there. On May 13, Henry Tevez will be one of our hosts there, and George Arnaiz. We will also have a very big event of our organizations, coalitions supporting Sara Duterte. Muna nga, mga higala, nagtindog ko dire kay layo ra ba akong gigigit. Ikapoy na ba ako, 67 years old ba ako? Para gyapon. Sige na ko glag para magdaog si Sara. And I will do my best in Region 6, where Sara Duterte may not have the same powerful presence in Region 6, but I have committed to personally be present. At magsisimula na po ang caravan namin doon sa July. So, daghang salamat kayo. Kani mga party dire. Si Mike Defensor, ako ba yan ng third cousin? Tanawag, gwapo kayo. Kanda ba? Pero si Speaker Alvarez, mas gwapo. Kanang pinipilaban si Kusi, mas daghang kwarta. Mas gwapo, yun. So, pasalamat ko ano nila na kaning mga political party ni unite diri karon sa Rage Coalition, and pasalamat ko kang Mayor Baste for leading us into the promised land. Sara Duterte sa 2028, fight! So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maiko-komento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin. I-comment nyo lang po dyan sa baba at mega love shoutout sa lahat ng OFW, Hero Abroad, saan mang panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa SMNI, sa mga Banateros Brothers, siyempre sa channel ko na rin. At ayun, binabati ko po ng maligayang isang happy Mother's Day ang lahat ng magulang, ang mahal ang lahat ng ina, lola, nanay, mami, mama, at syempre sa nanay ko na si Nanay Mirna, at sa aking mama na si Claire Marie. Yan, binabati ko kayo ng happy Mother's Day. Maraming salamat sa pag-alaga, pagtsatsaga nyo sa anak nyong sobrang gwapo. Maraming salamat sa pag-intindi, pag-aalaga
Hindi namin matatawaran, hindi namin masusuklian ng inyong ginawang sakripisyo para mabuhay nyo kaming lahat na magkakapatid. At siyempre, sa lahat na rin ng mga magulang na makakapanood ng video na to, happy Mother's Day. Naway makasama pa namin kayo ng mga anak makasama pa namin kayo ng panghanggang sa pagtanda namin. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.